Kung nakaabala sa inyo ang anak ko, ako na humihingi ng tawad. Hindi na mauulit. Sino naman kaya ngayon ang gagamitin mo? Alam mo, minsan parang ayoko na eh. Ang galing-galing mo eh. Ang dami nga nagtitiwala sa talent mo. Hintay-hintay lang. Roxy, please! Roxy, I'm so sorry! Roxy, please, I need you! Roxy, I love you! Kumusta naman audition? Hindi ko alam. Ano bang pinagawa sa'yo doon? The usual, screen test. Tapos pinalakad-lakad ako. May konting reading. Yun. Ikaw, kamusta araw mo? Lakaatang lakad ngayon. Ayun. Sa bahay lang, papahinga. Para malungkot ka. Daming iniisip na problema eh. Gaya ng... Gaya ng pamilya, gastusin. Ikaw? Ba't pati ako? Anong problema mo sa bahay? Ayun, ang hirap kasi pag ikaw lang yung lalaki, tas puro babae pa yung kapatid mo. Lahat nakaasa na lang sa'yo. Hindi ba may mga asawa na yung mga kapatid mo? Feeling kasi kanila, porke artista ako, ang dami kong pera. Kaya yun, asa sila ng asa sa akin. Sorry Kasi pati ako nagiging dagdag dyan, nagiging pabigat sa'yo. Kasi umaasa rin ako sa'yo eh. Wala namang kaso sa akin yun, Sari. Ba't pati ako kasama sa pinoproblema mo? Naglalambing lang po. Oo. Hindi, pero alam mo kasi si Mama, pag tumatawag, hindi na niya inaalala kung ano nangyayari sa akin, yung kalalagayan ko. Feeling ko yung pangangailangan na lang nila lagi iniintindi nila eh. Wawa naman, Andy. Kulang sa pansin. Ikaw kasi hindi mo ako inaalagaan. Ayun, edi lumabas din. Ang arty. Sarah, girlfriend na ba kita? Parang ganun. No? Ang tingin mo. Labo mo namang kausap eh. Oo, hindi lang naman sagot Oo nun, di nga. ba? Okay. Tayo na. Okay na. Pinapahirapan mo naman ako. Ano? Kumain na tayo. Awkward. Kaya ako. Spaghetti kami. Ay, spaghetti. Ay nako, bakit ngayon lang nila naisip na hilaw pa yung konsepto nila? I mean, sayang lang yung tinaping ko, hindi rin pala may papalabas yung show. Diyos ko, nagkaroon pa ako ng rashes dun sa lintik na prosthetic na nilagay nila sa akin. I don't know why they have to do that to me. Sa tinagal-tagal ko sa network, sa totoo lang nakakatampo eh. Hindi pa ba sila natututo sa mga palya nila dati? Bakit ngayon lang nila nilalabas yung mga ganyang concern nila? But then again, hindi ko rin naman talaga type yung boy Ana na yan eh. Buti na lang they're changing the show. You know what? You still don't get it. They're still pushing through with Boy Ana. Ikaw lang ang papalitan.
And they're still looking for another actress to replace you. Seriously? Mm-hmm. Eh, sino naman yung makakagawa ng role bukod sa akin? They're still looking pa raw. In the meantime, nagbe-brainstorming ngayon yung management para hanapan ka ng project. Pero malamang baka next year pa yun. Bibs, kailangan ko na magtrabaho. We all know that. To tell you honestly, ang dami-daming negative reaction at feedback ang natanggap ng management dahil sa'yo. Because of what you did. While you were away, ang daming na-disappoint sa'yo. Sa mga nangyari. Yan tuloy, nawalan ka ng fans. Wala na. Te, tamang-tama naman na hindi napunta sa yung project. At least meron tayong ample time para i-hype up natin yung comeback mo, o di ba? Ang kasikatan ay bihirang-bihirang makuha. It's either you make it or you don't. At kung narating mo naman ang kasikatan, tapos iniwan mo, huwag kang umasang may mababalikan ka pa. Let's welcome Regine. First question. Shoot ko na kagad, ha? How does it feel to be back in the show business? Wala pa rin pong pagbabago. Everything is still the same. Kumusta naman yung taping mo sa pinakabagong teleserye mong Boy Ana? Well, sa ngayon ho, nahinto yung pagtitaping namin. Kasi maraming gustong gawin na pagbabago yung management sa kwento eh. So, on hold muna kami. Talaga. Alam nyo, may kumakalat na chismis, ha? Ito, confirm mo na ngayon. Totoo ba na lilipat ka na sa kabilang istasyon? It's something na pinag-aaralan pa ng manager ko. As of the moment, hindi pa kami nakakapag-decide eh. But you know, technically, tapos na yung contract ko dito eh. And they haven't asked me to renew my contract. So kung lumipat man ako, walang bawal doon. Ay, siya nga naman, kung wala ka pa naman palang kontrata. Anyway, gusto ko pong i-congratulate si Regine. Boy, prestigious yung nag-nominate sa'yo, ha? Yeah. Gawad, Malayang Pelikula. Nominated po siya para sa pelikula niyang Kagaya Mo. Congratulations! Thank you, thank you. Okay. Okay, on the set. Go, thank you. Okay. Yan siya. Okay. Hi, Direk. Ay, Kumusta po? Ito. Okay, gatex na natin, ha? Ito yung isa camera natin, yung isa. Gatex na natin. Okay. Ganito. Kung lalakad ka, bago matatalisod ka, yung pagdapa mo gano'n, ganito. Madadapa kang gano'n, itatawagin mo si Gabi, hingi ka ng tulong sa kanya. Gabi, wala naman ako. Hindi mo alam, lumalabas yung cleavage mo. Then, Hindi, may direct, hiya ka ngayon sa kanya. Opo, pero paano po akong Hindi, kaya nga. Parang pasimple lang po ba? Parang hindi Or sinasadya na hindi sinasadya madadapa ka. Simple lang. Ayan o, pala nakaganyan ka, naglalakad, biglang madadapa ngayon. Nakaganon lang? Oo, nakaganon lang. Basta nakaganon lang, hindi sinasadya nadapa. Pagkatawag mo si Gabi. ito po, isa pa po, direct, paano ko po bibigay itong linya na to? Kasi yung... Excuse me, Direk, pakitawagan na lang ako pag ready na yung artista niya, ha? Okay. Hindi pa sabi ko mas ganun lang. Simple lang, madadapa ka lang. Hoy! Sarah! Sarah! Hoy! Lumisik ka nito! Dali, nominated ka for Best Actress! Tingnan mo! Ang galing-galing! Ang galing-galing mo na! Congratulations! Teka lang! Ibabalita ko sa mga kapitbahay natin! Ay! Mga kapitbahay! Teka lang! Mga
Kate, ang konti naman ang kinakain mo. Ano, diet ka ba? Hindi po. Kumain ka pa. Pinaluto ko pa yun dun sa chef ko sa bahay. Masarap magluto yun. Oo nga po, masarap. Matagal na ba sa inyo tong bahay na to? Well, this was relatively new. Bihira naman ako magpunta rito eh. Simula na namatay yung asawa ko. Biyudo na pala kayo. Sorry. Okay lang. It's been a while. In fact, the way you see it, swerte pa nga ako kasi naging masaya naman kami nung kasal namin. Oo nga, maswerte talaga kayo. Eh, hindi niya naman po pala kailangan magtrabaho eh. Bakit pala pa kayang nagpo-produce ng pelikula? Well, I've always been a movie fan. In fact, nung maliit pa ako, palagi kong pinapanood yung mga pelikula ni Redford White. Well, ngayon, kaya ako tinanggap tong business ng family namin para hindi nila ako matanggihan pag pinasok ko tong show business. Puro comedy ba yung pinaproduce niyo? Well, mahilig lang talaga ako sa comedy, pero pag may nag-propose ng drama, bakit hindi? Ikaw ba, Kate? What are your future plans? Getting married anytime? Naku, Mr. Yang. Alam, Kate, Brian na lang. Brian, importante sa akin ang makaipon muna. Yung makalipat kami ng bahay, kami ng tatay ko tsaka ng kapatid ko. Gusto ko muna kasing siguraduhin na okay sila bago ako magpakasal. Oh, so you're planning to get a new place? Opo. O, sa amin ka na kumuha. Oh, sige. Alam mo, I can help you with that. Oh. Here's my card. Thank you. Sige po, pag nakaipon na ako. Sige. Kayo po, kain na. Sige. Kaya na kayo. Anak, kailan ka huling nanalangin? I don't remember, Father. Honestly, nakalimutan ko na pong magdasal. I broke up with my first boyfriend, having to find out that he's gay. And then, that's when I met Tyke. I was so caught up with my emotions. Tapos, there was so much to think about. Nagkaayos naman kayo ng una mong boyfriend. Not really. We drifted apart. And then, I never got a chance to talk to him after that. Pinaglayo din po kasi kami ng pangako. And then, yung management was building up my love team with Andy. Gaano ka ka-involved sa mga plano sa'yo? Tungkol sa career mo? Magugulat po kayo, Father. Wala po talaga akong say sa career ko. It's more of the agency and my mom lang. Eh, ang mami mo? Kinukonsulta ka ba niya sa mga decisions mo? Hindi po. Anong nararamdaman mo? I don't know.
minsan ayoko ng ginagawa nila, pero I just shut up. It's not like what I have to say makes any difference. Bakit naman hindi? I just know so. Nasubukan mo na bang kausapin ng mami mo tungkol dyan? No. Okay. Yan ang unang assignment mo sa akin. Ang kausapin siya. How do I do that? I mean, where do I start? Just have faith. Makikinig yun. Father, alam niyo, iisipin lang niya na may sakit talaga ako eh. That's why she sent me here in the first place. It's because gusto niya akong ipagamot. Hindi ko talaga siya makakausap ng parang ina. Anak, papuntahin mo din ang mami mo dito para makausap ko siya. Hindi pwedeng hindi. Kailangang malaman niya. Papanalangin kita. Lord, Father God, God, kayo po ang masunod sa lahat. Kayo po ang manguna sa anak ninyo. Dahil kayo po ang lahat na nakakaalam. Si Gabi? Si Gabi? Andun siya. Andun siya. Ano to? Ano ba talaga, Gab? Tinatry kitang kausapin pero hindi mo ko pinapansin. Tapos kagawa ka ng ganito. Mag-iiwan ka ng bulaklak at tsokolate dyan sa upuan ko. Ano ba talagang problema mo? What are you talking about? Hindi galing sa akin yan. Eh, kanino? Sino pa bang palihim gumala kung hindi ikaw? Kate, you broke my heart. Do you actually believe na mag-iiwan ako ng tsokolate at saka niyang bulaklak dyan sa upuan mo? Gabi, hindi ko naman ginustong maghiwalay tayo eh. Kate, it was very clear. Yung sinabi mo sa akin sa ospital. Oo nga. But what I'm trying to say is, kung nasasaktan ka, nasasaktan din ako. Kaya sana huwag ka namang magalit sa akin. Kasi hindi lang naman ako yung may sala dito eh. Ikaw naman may gusto makipaghiwalay, di ba? Hindi ako. Hindi ko ginusto. Pero ginawa ko kasi kailangan. Alang-alang sa pamilya ko. Kasi hindi lang naman tayong naapektuhan, Gabi. Sila din. Kate, may pamilya rin ako. Yun nga eh. Gab, kasi nung umpisa okay lang eh. Pero ngayon hindi na sa atin bagay na magbulag-bulagan. Gab, mahal pa rin kita. Pero lalayuan kita. At sana wag mo na akong habulin. Tulungan mo na akong layuan ka. Kate, I'll be always here for you.
Hello, sir. Oh, Vivian. Nangungumusta lang po ako tungkol kay Sarah. How did her audition go? May resulta na po ba? Wala pa akong mababalita sa'yo, Vivian eh. Well, I heard she did well, pero di pa natin alam. Pinapag-usapan pa sa kataas-taasan eh. Iisa ka. Nakagulat ka naman. Sorry, you mind if I sit with you? Ano? Not at all. Alam na ang iniisip mo ah. Medyo. Boyfriend. Wala naman akong boyfriend eh. Girlfriend. Girlfriend? Hindi, no? Wala na. Wala na. Who broke up with whom? Ako. Alam naman kasi namin na sa umpisa pa lang, hindi talaga kami bagay. But you know, I was married to a Filipina. Pero hindi rin kami bagay. Nung simula, we have a rough time, but you know, when you love each other, and you love each other enough, it can work. I mean, it's possible. Iba naman yung sa kaso namin eh. Okay. Sige, ganito na lang. Alam mo, pinagluto ko yung chef ko ng specialty eh. I'm sure pag natikman mo yun, makakalimutan mo yung problema mo. Naku, itataba pala ako dito sa set mo eh. Okay lang yun eh. Payat-payat mo nga eh. Kailangan patabayin kita. Oh, by the way, natanggap mo ba yung chocolate na binigay ko? I left it on your seat. Sa'yo nang galing yun? Oo. Eh, bakit parang galit ka? Sarap-sarap dun eh. Pasalubong yun ng friend ko. Hindi sa'yo nakakwento ni Roxy ang mga nangyayari sa kanya. Ang mga naranasan niya sa boyfriend niya. Dahil natatakot siya sa mararamdaman mo kapag sinabi niya yung totoo sa'yo. Kaya nung sinabi niya sa akin ang lahat, kinakailangang ipaalam ko ito sa'yo. We never talk about these things, Father. At reluctant naman ever since sa akin si Roxy eh. At saka ayoko dun sa director na yun. Bad for her, bad for her image. Pero hindi naniniwala sa akin si Roxy. Dorina, inaabuso siya ng lalaking yun. Huh? What do you mean, Father? Emotionally, psychologically, physically. Sinira niya ang utak ni Roxy. Inaramdam sa kanyang hindi siya magaling na aktres. Kaya itong dahilan kung bakit nawalan ng tiwala sa sarili si Roxy. Dorina, sinasaktan siya ng lalaking yun. Pakiramdam niya, she deserved it. Pakiramdam niya siya may pagkukulang, kaya siya sinasaktan. Kaya hindi siya minamahal. At ngayon dapat mong malaman, gano'n na din ang pagtingin niya sa'yo, Dorina. Hindi ko alam. Hindi ko alam, Father. Hindi ko alam. Dorina, kailangan magbalik ang tiwala niya sa'yo.
guest party mamaya para sa pangako. Can we go? Kaya mo? Paano pag pumunta si Tyke? I think I can handle it this time. Trust me. O sige. Pero magsama ka ng bodyguard, ha? Hello. Kamusta na yung tatay mo? Okay naman. Sa bahay na pero... Eh, ikaw. Kamusta ka? Kate. Sorry. Naiingit ako sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit ako nagalit sa'yo. Gusto mo tayo maging kaibigan. Hindi naman. Yung may director niya. Tara. Sa'yo nyo naman dyan! Direk! Uha! 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 How are you guys? Mukhang lasing na kayo. Wait lang. Mukhang lasing na kayo. Halika na dito tayo. Is it true? You tried to kill yourself? Don't you have anything better to say? Sorry? I mean, is that what you want to hear? Look. I didn't mean to hurt you. Okay? It's just that I love you so much that I just hate seeing you with other people. Wait. Can you please talk to me? I mean, why'd you do it? Dahil lang ba sa isang away, magpapakamatay ka na? I mean, pangsipon yung ininom mo, dapat bago na lang tinira mo eh. You know what I think's funny? You. It's because you choose to hurt other people, just so you can feel better about yourself. And guess who gets hurt in the end? Ikaw rin dahil tanga ka. You're like a stupid little kid that's stuck in a grown man's body. I don't need you anymore, Tyke. I don't love you anymore. And I'm leaving for a vacation.
because I can afford to. Ikaw, kaya mo? Begin with, I'm very heartbroken. She broke my heart. I wanted to see her sa hospital, kaso lang hindi ako pinayagan ng nanay niya. I was really scared for Roxy. As in, scared shitless. You know, I wanted to be there for her. Pero I couldn't. I couldn't dahil pinipigilan nila ako. Alam ko na lahat ng katarantaduhan mo. Stay away. Ma'am, let me explain. Shut up! I am fighting with every inch of my body not to have you killed, so you stay away. Ma'am. Ma'am. Alright, once and for all, Roxy, tell us, ano ba talaga nangyari sa'yo? I got really tired and the doctor's advice is to rest muna. So, sakto naman kasi patapos na din yung pangako. So, I'm gonna take a break and magbabakasyon ako in the States for a couple of months. Oh, I'm sure mamimiss ka ng mga fans mo. Pero alam mo, you need the rest. Ikaw naman kasi ang daming ginagawa. Lagari queen ka na nga eh. Pero Andy, ikaw ba naman hindi mo mamimiss tong si Roxy pag nawala yan? Ay, hindi. Siyempre, mamimiss naman natin siyempre si Roxy. Well, ang balita ko naman eh, habang wala siya, marami kang ginagawa rito. O meron ka raw bagong soap opera, meron ka pang 2 pelikula. At ang alam ko, yung 2 pelikula niya, isa doon, kasama ang superstar na nanay ni Roxy. Andy, biglang sikat ka na. Anong masasabi mo? Swerte lang ho siguro. Swerte lang po. Excited po ba kayo, sir? Oh, very excited. Thank you very much. Are you excited about the event? Well, I don't know. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to the 19th Gawad Malayang Pelikula Awards.
Ako po si Gabby Locsin, and I'll be hosting the show tonight. Tonight, we'll be celebrating a new breed of filmmakers, breaking through existing conventions to capture the hearts of greater and more diverse audiences. Represent tayo, no? Kung hindi, sayang yung gown ko, walang makakakita. Ganda-ganda mo nga ngayon eh. Thank you. Ikaw rin. Maganda ako. Kagalang-gala. Sarah, gaano bang importante sa'yo yung pag-artista? Siyempre, importante. Alam mo naman yun eh. Oo, alam ko. Bakit? Di ba importante sa'yo yun? Importante din naman sa akin, pero, di ba, Sarah, di ba, alam mo naman na masayang-masaya ako pag kasama kita. Di ba, alam mo naman yun, Kinakabahan ka, bigla naman nominated ah. Oo naman, alam ko yun. Ako rin naman masaya ako. Di ba, nakakatawa naman ako pag sa lahat ng problema, di ba, nakakalimutan naman natin lahat, di ba? Dapat lang. Kailangan, check ko lang. Okay, magandang gabi po. So, here, now, we have, for the best support actor, Efren Yulo, Kalmot sa Dilim. and Luis Medrano, Magpatay na Buhay. Balak mo din ba mag-asawa balang araw? Alam mo na yung magkaanak. Oo. Gusto ko rin magkapamilya balang araw. Balang araw. Alam mo kasi, Sarah, Sarah, na nakita ko na sa'yo yung taong magpapasaya sa akin. No, clown. Yes, Direk. Opo. Ayos na po lahat. Pwede mo ba akong makasama? Pwede ba kita makasama pang habang buhay? Pakasalan mo ako, Sarah. Congrats po. Kayo po ang nanalo, ma'am. Congrats po.
Maraming salamat sa hurado, sa pagkilala niyo sa akin. Maraming salamat sa mga tao sa Spotlight Agency, lalong-lalo na kay Miss Vivian. Sa mga nakasama ko sa pelikula, salamat sa pagsuporta niyo, sa pakikisama. Hindi po ako naghanda ng speech kasi sigurado ko na hindi ako mananalo. Nasanay na ako na hindi ko nakukuha ang mga pinapanaginipan ko. Pero ngayong gabi, sa entabladong to, nakita ko na may saysay pang mangarap. May saysay pang magtiyaga. Kahit buong katawan mo. Kasi gusto na sumuko. Direk Taik, salamat sa tiwala mo sa akin bilang artista. Salamat sa pagkakataon. Salamat kay China. Pero higit sa lahat, salamat sa pinakamamahal kong tao sa buong mundo. Sa nanay ko. Sa atin tunay. Maraming salamat. Nakita niyo ba si Andy? Ay, parang napansin ko kung lumabas. Sige, salamat. Ay, ma'am! Saan po kayo pupunta, ma'am? Ma'am, kailangan pa po kayo dito, ma'am. Andy. Sarah. Alam ko gabi mo ngayon eh. Pero naniniwala kasi ako na walang pinipiling panahon. Sabihin sa'yo yung mga pangarap. Pangarap mo sabihin sa'yo na kasalan mo ako. Andy. Sarah. Ba't liligay naman kita eh. Hindi naman ako magsiselos. Hindi ako magagalit. Habang buhay kitang sasamahan para matupad yung mga pangarap mo. Andy, makinig ka sa akin. Hindi pwede. Mahal kita.
Pero hindi ako nakakasiguro na yun ang gusto kong gawin ngayon. Andy? Andy, tumingin ka sa... Hindi naman madali. Hinihingi mo desisyon sa akin, di ba? At isa pa, ang babata pa natin. Bakit mo minamadali yung mga ganyang bagay? Sarah, alam mo ba? Alam mo ba? Na binapa ko na. Binapa ko na yung puri ko. Para na mabigay na sa'yo. Ano pinagsasabi mo? Binenta ko sarili ko eh. Nagkakamit ako eh. Siguro naman. Sa ginawa kong yun. Di ba? Sa ginawa kong yun, napatunayan ko naman yung pagmamahal ko sa iyo, di ba? Di ba? Hindi ko naman hiningin gawin mo yun eh. Siguro naman tatagal kami natin. Hanggang nakapasisiyahin yung award. Ha? Hanggang kailan? Sarah! Hi, Sarah. Sarah, anong ginagawa mo dito? Sarah, congratulations, nanalo ka. Oo nga, congratulations. Oo, congratulations nga pala. Mukhang emotional ang speech mo kanina. Oo nga, parang hindi ka makapaniwalang mananalo ka. Ngayong nanalo ka ng bilang Best Actress, anong plano mo ngayon sa career mo? Saan ang victory party nyo? Anong plano mo ngayon? Sukat ng tagumpay para sa'yo. May mga artistang simple lang naman ang habol eh. Pera at seguridad. Meron din naman kasikatan. May iba pang ang nag-aakalang gusto nilang mag-artista pero sa katunayan, kulang lang sa pansin. Para sa totoong artista, ang pag-aarte ay hindi obligasyon, kundi isang pangangailangan. Ito ang bubuhay sa kanya. Hindi lamang dahil sa pera, kundi dahil sa ito ang nagpaparamdam sa kanya.
nabuhay siya. O paano? Atin-atin lang to. Hush-hush.